Ito na ang final, Part 10. 25 bagong eksena mula sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pakinggan, makarelate, at ishare ang paborito mong kwento. Kapag huling punta sa palengke bago umuwi, todo check na ng listahan para walang makalimutan. Pipili ng pinakasariwa at tatawad ng konti para swak sa budget. Sa dulo, dala ang bayong na puno ng ulam at gulay. Ready na para sa hapunan ng pamilya. Sa tuwing dumarating ang balikbayan box, parang may instant piyesta sa bahay. Habang binubuksan, may halong saya, tawa, at konting luha. Mula tsokolate hanggang damit, bawat gamit may kwento galing malayo. Parang yakap ng mahal sa buhay na matagal nang hindi nakikita. Sa turo-turo, hindi mawawala ang mga pagkakamali. Minsan, mali ang order. Pero mabilis din ang palit at may kasamang ngiti ang Sony. Sa huli, tuloy ang kain, tuloy din ang kwentuhan. Yan ang tunay na karanasan sa karinderya. Simple, pero masarap. Kung minsan, gigising ka na lang na mahina ang tubig sa kondo, sabay na istorbo ang routine. Naliligo ka pero parang ambon lang ang lumalabas. Mapipilitan kang makiusap sa maintenance at magtipid muna. Isa lang ito sa mga aberya ng city living. May mga pagkakataon na sobrang busy sa trabaho, kaya hindi agad napapansin ang school announcement. Kapag nalagpasan, sayang, kasi minsan activity ng anak ang naapektuhan. Doon mo marirealize na mahalagang maging updated kahit gaano ka-hectic ang schedule. Sa siksikan sa jeepney, natural na para sa nakababatang pasahero ang magbigay ng upuan sa nakakatanda. Simpleng galaw lang, pero malaking bagay bilang respeto. Yan ang isa sa mga ugaling Pinoy na nakaka-proud, kahit sa maliit na sakripisyo. Kapag nagbubukas ng maliit na negosyo, hindi pwedeng iwasan ang lakad sa barangay hall. Pipila, mag-fill up ng form, at magbabayad ng fee. Medyo matagal, pero kailangan para legal at protektado ang operasyon. Mas hassle kung wala, kaya tiis at tiyaga muna. Bigla na lang bubuhos ang ulan habang nakabukas ang tindahan. Kaya automatic, takbo agad para takpan ng paninda ng trapal. Sanay na ang mga vendor sa ganitong eksena. Isang maling move lang, sayang ang kitaan. Dito talaga makikita ang bilis ng diskarte ng Pinoy. Pag malapit na ang deadline sa tuition, halos maririnig ang kabog ng dibdib habang tumatakbo papuntang cashier. May dala pang sobre ng bayad, sabay dasal na hindi mahuli. Stressful man pero lahat ng effort sulit kapag secured na ang enrollment at future. Sa panaderya tuwing umaga, halos buong barangay nasa pila para sa mainit na pandesal. Kahit mahaba ang hintay, hindi ito iniinda dahil masarap ang bagong horno. May kasamang kwentuhan, amoy ng tinapay, at simpleng bonding ng kapitbahay. Parte na talaga ng araw-araw na gising. Habang naghihintay ng jeep o bus, halos lahat nakatingin sa cellphone. Kaya kapag isa lang ang power bank, sharing is caring. Pa-charge ng konti, lipat sa isa, tapos sa susunod naman. Simple lang, pero natututo ka ng pasensya at pakikisama habang sabay kayong nakaabang. May mga volunteer sa barangay na regular na bumibisita sa mga lolo't lola. Kasama ang simpleng check-up, konting usapan, at pagdala ng gamot. Hindi man malaki ang oras, pero napakalaking ginhawa para sa matatanda. At malaking tulong din para sa pamilya nila. May mga pagkakataon na kahit 10 oras ng gabi, may tita na biglang bibili ng pasalubong para sa mga bisita. Simpleng tinapay o inumin lang, pero ang gesture, sobra ang dating. Maliit na effort pero ramdam mo ang malasakit at alaga ng pamilyang Pinoy. Sa barangay garden, may mga simpleng training kung paano mag-compost gamit ang tirang gulay at baon ng niyog. Madaling gawin at malaking tulong para sa lupa at pagtitipid sa basura. Kapag nagtutulungan, mas nagiging masigla ang komunidad. Isa sa mga struggle ng commuter, pila sa card top-up. Minsan mas matagal pa kaysa sa mismong biyahe. Pero kailangan para tuloy-tuloy ang biyahe papunta sa trabaho o eskwela. Kaya tiis muna,
Dahil isang beep lang, smooth na ulit ang ride. May mga pagkakataon na isang maliit na typo lang sa barangay notice, pero malaking abala ang dulot. Nagkakagulo sa petsa at schedule, kaya mabilis ang action. Palit ng tamang announcement at klarong info para hindi lalong magulo ang buong barangay. Kapag tipid mood, home salon ng tita ang takbuhan. Murang gupit, libre pang chismis at kwentuhan. Habang naghihintay, parang mini bonding na rin ang kapitbahay. Simpleng lugar pero puno ng tawanan at kwento. Para sa mga estudyanteng puyat, karamay ang turo-turo sa tabi. Order ng simpleng ulam, sabay aral hanggang madaling araw. Kahit budget meal lang, sapat para may energy at focus sa exam. Ganito ang tunay na study partner ng estudyante. Sa palengke, hindi pwedeng kampante. Kaya may mga vendor na naglalagay ng simpleng tag at maliit na lock para iwas nakawan. Hindi man high-tech, pero epektibo. Tiwala pa rin ang puhunan, lalo na kung magkakilala ang mga suki. Sa oras ng biglaang pangangailangan, minsan ang unang takbuhan ay ang tindahan ni Suki. Isang utang na maliit, sulat sa talaan at tiwala ang puhunan. Simple pero malaking tulong para makaraos sa emergency. Kasama na rin ang responsibilidad na magbayad. Unang beses sa job fair. Kabado pero puno ng pag-asa ang mga kabataan. Bitbit ang resume, nag-aabang ng oportunidad. Kailangan ipakita ang best self, maghanda sa interview at matutong mag-follow up. Ito ang unang hakbang papunta sa hinaharap. Kapag may na-miss na tawag sa barangay hotline, hindi pwedeng baliwala. Maaaring emergency na kailangan ng agarang aksyon, kaya kailangan agad sundan para siguradong ligtas at suportado ang komunidad. May mga batang maaga pa lang, marunong ng dumiskarte. Bumibili ng tinapay sa panaderya at binibenta sa eskwela. Maliit na kita pero dagdag baon. Dagdag aral sa pagtitipid at pagninegosyo. Simpleng hustle pero malaking tulong. Bago ang misa o pista, abala ang mga volunteer sa pag-ayos ng choir robe at parol. Habang nagtatahi, may kasamang kwentuhan at tawanan. Sa kabila ng pagmamadali, ramdam ang dedikasyon. Lahat handog para sa Diyos at sa komunidad. Sa pagtatapos ng araw, simple lang. Sabay-sabay na kumakain ng pamilya, may dasal ng pasasalamat, kahit simpleng ulam lang. Wala mang marangyang handa, ang mahalaga ay sama-sama. Dito mo mararamdaman ang tunay na yaman ng Pilipino, ang pamilya at kapitbahay. Maraming salamat sa pagsama sa serye. I-like at i-share kung may nakarelate ka. Tignan din ang mga naunang parts para sa higit pang kwento mula sa puso ng Pilipinas.